Ako'y takang-taka kay Auntie Claire. Parang ibang Auntie Claire 'tong nakita ko dito. Parang sinaniban ng 100 anghel. Biglang bait-baitan o baka naman takot yarn. Sige, pakinggan natin 'to, ha. Good afternoon, Yusek. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa Hmm. tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek? Um, Naghahang yung utak. Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. O, eh, nagkaroon nga ng intelligence lapses, nga. 'Di ba? Late nyo nalaman. So, nagkaroon talaga ng intelligence lapse. Kasi ganito, alam niyo sa totoo lang, bilib na bilib din ako sa ginawa ng INC na 'to, 'no. Kasi usually kapag meron silang mga aktibidades, meron silang mga activities, ina-announce talaga 'yan sa pagkatapos ng kanilang mga pagsamba. Pero this time, iba yung ginawa nila. Paano nila nagawa na mag-gather ng gano'ng karami, ka-massive na mga members nila na walang nalalaman yung gobyerno? May intelligence lapse, Auntie Claire. Hindi nyo natunugan, hindi nyo natiktikan itong plano ng INC na 'to. Kasi imposible naman 'to na kagabi may plano, madaling araw nyo na nalaman o kaya madaling araw din na plinano tapos madaling araw nyo din nalaman. Hindi po pwede 'yun. Nakaplano 'to, Auntie Claire. Ang mga yang Iglesia ni Cristo na 'yan, kapagka meron silang mga ganitong isasagawang napakalaking mga aktibidades, planadong-planado 'yan. Ibig sabihin, nagkaroon nga ng intelligence lapse. Bilyon-bilyon ang confidential at intelligence fund ni Bongbong Marcos. Idagdag mo pa yung PNP, AFP, CIDG, ay member pala yun, nasa PNP pala yun. DILG, nasabi ko na ba? Ano pa? Yung intelligence community, bilyon-bilyon yan ang pondo. Pero wala man lang nakatiktik sa inyo. Diyan kayo bibilib sa iglesia. Diyan yung disiplina. Wala man lang ni isa na nag-traitor, na nagchuchu at nagsumbong sa mga otoridad o sa Malacanang na yung Iglesia ni Cristo ay nagpaplano ng ganyan. Imposibleng walang maraming nakaalam niyan at wala man lang ni isa na nagchuchu. Tuloy. Um, Gagi, naghahanga ang utak. Siguro po talagang pinilano na Plinano talaga yan. magkaroon ng surprise rally, itinago. Surprise rally? Itinago? Surprise nga ni. Paano pa magkakaroon ng surprise kung ipinaalam? Ano ba yan? Sure, may plano. Pero sure na surprise. Kaya nga surprise, sure tinago. Ano bang class? Hirap na hirap ka, ante. Ingat na ingat ka. Takot sa INC? At Hmm. although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero Gagi, hirap na hirap. Ingat na ingat. ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun Hmm. maganda. Mag-ingat ka. Hindi siya maayos Bakit? dahil hindi po siya tumutupad sa batas at hindi Eh di sana pinaghuhuli nyo na. Hindi pala sila tumupad ng batas eh. O bakit hindi lahat pinalayas nyo dun? Lahat dinisperse ninyo. Illegal pala eh. Hindi pala tumutupad sa batas eh. Mga takot lang kayo sa pwedeng gawin ng INC. Kasi kapag ka mas lalong ginipit nyo yung mga yan, sigurado yan, lalabas lahat ang mga yan. Lalo na kung may kautusan na yung tagapamahalang pangkalahatan. Takot kayo.
takot. Halatang halata. Yung para bang ang bait-bait nyo na kahit pa labag sa batas na yung ginawa dahil ang sabi, surprise. Big sabihin, walang permit. Pero bakit napakabait ninyo? 'Di ba? Lumalabag na pala sa batas eh. Ba't hindi nyo ipinatupad yung batas? Maximum tolerance pa rin ang utos ni Bongbong Marcos. Rin po ito gumagalang Mm. sa karapatan ng ibang tao. Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community? Ipipilit pa rin talaga yung tanong eh, no? Kapag ka Tignan nyo yung itsura ni Auntie Claire. Talagang hirap na hirap. Authorities kung bakit o paano nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community? kapag ka hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. Surprise party nga eh. Surprise party tuloy. So kung sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista. Hindi sila terorista. So, Hindi naman sila rebelde. oh. May kanya sila, private citizen sila. So ibig mo sabihin yung mga terorista at mga rebelde, hindi mga private citizens. Lutang! Na may kanya-kanyang agenda. Oh, So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ka natunugan. Utragis naman yan. hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. May kakulangan nga kasi hindi natunugan, na sorpresa nga kayo. Mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako categorically hindi ko po masasagot Hindi mo talaga, hindi ka nga member ng intelligence community. Atakdog ka lang. Wala ka talagang alam dyan. Hindi mo talaga matutunugan. Pero ang tinatanong, yung mga ahensya, bakit? kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering. Sus Mariosep naman Santissima, Diyos ko Lord. Nagkulang nga kasi hindi nyo nga natunugan. Nasurpresa nga kayo. Last na po, ma'am. Ma'am, may naging direktang komunikasyon ba si Pangulong Marcos o ang palasyo sa mga leader ng INC? Sa ngayon wala pa pong naibababa sa aking impormasyon. Tagasalo ka lang naman ng impormasyon tapos jajakulin mo yung impormasyon para magmukhang masama yung kalabang, ganon. Yun lang naman ang trabaho mo eh. Siguro po kapag meron na at naibigay po sa akin, Ibabalita ko na lang po sa inyo. ibabalita ko po sa inyo. Pero sa ngayon, Predictable ka talaga eh. wala po naibibigay sa akin. Any update. Salamat, ma'am. Thank you po. Okay, sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, in place na po yung plano ng pagpapanagot dito po sa Wala na yan. Hayaan nyo na yan. Wala talagang kwenta ang pinagsasabi ng Auntie Claire. Pero, di ba sabi nila, illegal. Walang permit. So, pero, may lumabas ng news ngayon na hanggang bukas, July 1, tuloy. May permit na. Tuloy na tuloy pa rin yung rally. So, illegal yung nauna. Tapos, nag-apply ng permit para sa susunod na araw, binigyan nila. Kapahid ninyo ngayon Nangyari. Takot na takot lang kayo sa pwedeng gawin ng INC kasi alam ninyo yung capability nila. Kapag yan pinagkaisahan ng isang bagay, pa rin talaga nila na pagkaisahang maipagtagumpay. Tignan nyo yung huling rally nila. 3 araw sana yon. Very successful. Pero, nung nagsalita si Amy, na nagsalita na bangag ang aking kapatid, bangag si Lisa Marcos, bangag si Sandro Marcos, bangag ang pamilya na yan. Alam nyo kung ano ginawa ng INC? Hindi na nila tinuloy sa pangatlong araw. Bakit? Kasi baka malamang sa malamang, dahil si speech na yon,
magrevolusyon na talaga. At doon pa rin nakikita yung paggalang ng Iglesia ni Cristo sa gobyerno. Kahit na nakikita natin na ayaw talaga nila sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo, nagpapasakop pa rin sila, 'di ba? Kasi yun pa rin yung sinusunod nilang utos sa kanila. Magpasakop sa kung sino ang namumuno. Ang namumuno sa bansang ito, gobyerno. Magpasakop pa rin. Pero hindi inaalis yung karapatan nila para sumigaw na hindi na sila natutuwa sa nangyayari sa gobyernong ito.